10 mga pinaka-nakakabahalang pagkamatay sa water slides na nahuli sa kamera. Ang water slides ay isa sa mga paboritong pinupuntahan ng mga tao, lalo na tuwing summer. Dahil sa sobrang init ng panahon ay talaga namang gugustuhin ng karamihan na magtungo sa mga ganitong lugar upang maging convenient ang kanilang pakiramdam. Ngunit kung minsan ay kabaligtaran ito ng kanilang mga inaakala. Ito ay sapagkat maraming mga water slides ang hindi ligtas na nagdulot ng aksidente at pagkamatay ng ilang mga tao. Kung kaya't sa video na ito ay aalamin natin ang 10 mga pangyayari na ito. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Verrückt at Schlitterbahn Water Park, Kansas City. Sa Kansas City, Missouri ay may isang water park na kilala sa buong mundo dahil sa pinakamataas na water slide na tinawag na Verrückt na nangangahulugang baliw sa salitang German. Ang slide ay may taas na halos 168 feet, mas mataas pa sa Niagara Falls. Ito ay idinisenyo para sa mga mahilig sa matitinding rides, ngunit hindi nagtagal ay naging simbolo ito ng isang nakakalungkot na trahedya. Dahil noong August 7, 2016, ang 10 years old na si Caleb Schwab ay namatay habang nakasakay sa Verrückt. Anak siya ni Scott Schwab na isang politiko sa Kansas. Ang pamilya Schwab ay dumalo sa isang special event para sa mga public officials sa Schlitterbahn Water Park. Ang araw na dapat sana'y masaya at puno ng adventure ay naging malungkot at trahedya para sa kanilang pamilya. Si Caleb ay nakasakay sa isang raft kasama ang 2 iba pang pasahero. Habang dumudula sila pababa sa slide ay umabot ang kanilang bilis sa 70 miles per hour. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay lumipad ang kanilang raft sa kalagitnaan ng pagbaba. Tumama si Caleb sa netting at mga bakal na nasa itaas ng slide na nagdulot ng kanyang agarang pagkamatay. Ang insidente ay nasaksihan ng maraming tao at nakunan pa ng kamera na nagdulot ng matinding pagkabigla at kalungkutan. Samantala, pagkatapos ng trahedya ay natuklasan na maraming problema sa disenyo ng Verrückt. Ang netting na nasa itaas na nilagay para sa kaligtasan ay naging dahilan ng trahedya. Bukod dito, hindi rin maayos na natest ang raft para sa bilis at katatagan nito. Ayon sa mga ulat, minadali ang paggawa ng Verrückt upang agad itong maibukas at maipakita sa publiko bilang pinakamataas na water slide sa mundo. Ngunit dahil dito ay hindi napagtuunan ng pansin ang kaligtasan ng mga gagamit. Kaugnay pa nito, may mga reklamo na rin noon tungkol sa slide pero hindi ito binigyang pansin ng water park. Bukod dito, kulang ang mga inspection at regulations na dapat sana'y nagsisiguro sa kaligtasan ng mga rides tulad ng Verrückt. Matapos ang aksidente ay isinara ang Verrückt at tuluyang giniba noong 2018. Number 2. Action Park, New Jersey. Noong 1980s ay sumikat ang Action Park sa Vernon Township, New Jersey bilang isang amusement park na nagbibigay ng kakaibang thrill at excitement. Dinadayo ito ng maraming tao dahil sa mga rides nito na itinuturing na one of a kind. Ngunit sa likod ng kasiyahan, ang Action Park ay naging kilala rin bilang isa sa mga pinakadelikadong amusement park sa kasaysayan dahil sa sunod-sunod na trahedya. Itinatag ang Action Park noong 1978 ni Eugene Mulvihill na isang negosyanteng may kakaibang konsepto ng entertainment. Layunin niyang bigyan ang mga tao ng kalayaan na maranasan ang mga rides ng walang masyadong limitasyon. Isa sa mga sikat nitong rides ay ang Cannonball Loop na isang enclosed water slide na may 360-degree loop. Bagamat kakaiba at nakaka-excite ay delikado ito at maraming nasaktan sa pagsubok nito. At noong July 8, 1980 ay isang malagim na insidente ang naganap sa park. Isang 19 years old na empleyado ay namatay matapos mahulog mula sa rope swing ng Tarzan swing. Dahil sa sobrang lamig ng tubig ay bigla siyang nagkaroon ng cardiac arrest at nalunod. Ang insidenteng ito ang isa sa mga unang kaso ng pagkamatay sa park, ngunit hindi ito naging dahilan upang magsara ang lugar na ito. Maliban dito, noong 1982 ay nangyari ang isa pang malagim na trahedya sa Alpine Slide, isang ride kung saan ang mga bisita ay dumudulas pababa sa isang concrete track gamit ang maliit na cart. Isang 15 years old na binata ay namatay matapos tumama ang ulo sa simento nang mawalan siya ng kontrol sa cart. Ang Alpine Slide ay madalas nang nagdudulot ng mga aksidente, ngunit nanatili itong nakabukas sa kabila ng panganib. Bukod sa mga rides, ang wave pool ng Action Park ay naging sentro rin ng mga insidente. Tinawag ito ng mga empleyado bilang The Grave Pool dahil sa dami ng nalunod dito. 2 tao ang namatay sa wave pool noong 1980s. Ang kawalan ng sapat na lifeguards at mahina nitong safety measures ang nagdulot ng mga trahedya sa pool na ito.
Gayun din, maraming dahilan kung bakit delikado ang action park. Karamihan sa mga empleyado nito ay mga kabataan na walang sapat na training para sa emergency. Ang mga rides naman ay hindi dumaan sa tamang pagsusuri para sa kaligtasan. Number 3, Galaxy Slide, China. Noong August 2019 ay isang malagim na aksidente ang nangyari sa isang sikat na water park sa Shandong, China. Ang Galaxy Slide na isang mataas at mahabang water slide na paborito ng maraming turista ay naging sentro ng trahedya na nagdulot ng matinding lungkot at takot sa mga naroroon. Isa sa mga biktima ang isang 14 years old na batang lalaki na pumunta sa park kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Ang araw na sana'y puno ng kasiyahan ay nauwi sa trahedya nang sumakay sila sa Galaxy Slide. Habang dumudulas pababa ay biglang humina ang daloy ng tubig sa slide. Dahil dito ay bumagal ang takbo ng mga rider. Habang sila ay naipit sa gitna, may sumunod pang mga tao mula sa itaas. Sa bigat ng magkakapatong na tao ay bumigay ang bahagi ng slide na nagdulot ng pagbagsak at pagkamatay ng batang ito. Ang aksidente ay nangyari sa kalagitnaan ng tag-init kung kailan dagsa ang mga bisita sa park. Dahil sa dami ng tao, tila hindi napansin ng mga tauhan ng park na lampas na sa capacity ang slide. Sa investigasyon ay nalaman na may problema pala sa maintenance ng Galaxy Slide. Hindi naayos ang water system nito, dahilan kung bakit humina ang daloy ng tubig. Bukod dito ay hindi rin nasunod ang limitasyon ng bilang ng mga tao na maaring sabay-sabay na sumakay. Matapos ang trahedya ay isinara ang park upang suriin ang mga facilities nito. Nagpatupad din ang mga autoridad ng mas mahigpit na regulations sa mga water attractions sa buong bansa. Maraming pamilya ang nanawagan na siguraduhing ligtas ang mga facilities upang hindi na maulit ang ganitong aksidente. Ang nangyari sa Galaxy Slide ay naging paalala sa lahat na mahalagang unahin ang kaligtasan, lalo na sa mga lugar na pinupuntahan para magsaya. Ang trahedyang ito ay hindi lamang kwento ng pagkawala, kundi isang babala na kailangang seryosohin ang mga patakaran sa seguridad upang maprotektahan ang buhay ng bawat isa. Number 4. Dreamworld Thunder River Rapids Ride, Australia. Noong October 25, 2016 ay isang malagim na aksidente ang naganap sa Dreamworld na isang tanyag na amusement park sa Gold Coast, Australia. Sa Thunder River Rapids Ride na dinisenyo para magmukhang isang rafting adventure ay 4 na tao ang namatay. Ang trahedyang ito ay nag-iwan ng malaking marka, hindi lang sa park kundi sa industriya ng amusement park sa buong mundo. Sa araw na yon ay sumakay sina Cindy Lowe, Kate Goodchild, Luke Dorset at Rusi Aragi sa Thunder River Rapids Ride. Sa ride na ito, ang mga pasahero ay sumasakay sa bilog na raft na tinatangay ng mabilis na daloy ng tubig. Habang umaakyat ang raft sa conveyor belt ng ride ay bigla itong tumagilid at bumaligtad. 2 sa mga pasahero ang nahulog sa tubig at nakaligtas, pero ang 4 ay naipit sa ilalim ng makina ng ride. Sila ay agad na namatay dahil sa matinding pinsala at pagkalunod. Ang 4 na nasawi ay masayang nagbabakasyon kasama ang kanilang mga mahal sa buhay nang maganap ang insidente. Si Cindy Lowe, 42 years old mula New Zealand, ay isang mapagmahal na ina na kasama ang kanyang pamilya sa araw na yon. Si Kate Goodchild, 32 years old, ay kasama ang kanyang kapatid na si Luke Dorset at ang partner nitong si Rusi Aragi. Ang kanilang biglaang pagkawala ay nagdulot ng matinding lungkot sa kanilang mga pamilya at nag-iwan ng sugat na hindi madaling maghilom. Kaugnay nito, matapos ang malalim na investigasyon ay lumabas na may malaking pagkukulang sa maintenance at safety ng ride. Ang conveyor belt ng Thunder River Rapids Ride ay nagkaaberya, dahilan upang bumaligtad ang raft. Natuklasan din na walang sapat na emergency system ang ride para pigilan ang ganitong insidente. Ang problema sa maintenance ay matagal ng issue, pero hindi ito binigyan ng agarang aksyon ng park management. Dahil sa trahedya ay isinara pansamantala ang Dreamworld upang masuri ang lahat ng kanilang rides. Maraming opisyal ng kumpanya ang natanggal sa kanilang posisyon at ang park ay pinagmulta ng malaking halaga bilang compensation sa pamilya ng mga biktima. Tinanggal na rin ang Thunder River Rapids Ride upang hindi na maulit ang ganitong trahedya. Ang insidente ay naging dahilan upang higpitan ang mga safety regulations sa amusement park sa Australia. Number 5. Aqua Splash Water Park, France. Noong summer ng 2010, ang Aqua Splash Water Park sa Antibes, France ay isa sa mga paboritong puntahan ng mga tao para magpalamig at magsaya. Kilala ang park sa kanilang makukulay at matataas na water slide, lalo na ang Vertigo, na sikat dahil sa taas at bilis nito.
Ngunit sa araw na iyon ay isang malagim na insidente ang naganap na tumatak sa kasaysayan ng park. Isang 23 years old na estudyante mula Leon ay pumunta sa Aqua Splash kasama ang kanyang mga kaibigan. Mahilig siya sa mga adventure kung kaya't hindi niya pinalampas ang pagkakataong subukan ng vertigo. Ang slide ay may taas na 30 meters at dinisenyo para bigyan ang mga sumasakay ng kakaibang excitement na parang free fall. Habang pababa si Etienne sa slide ay biglang nagkaproblema sa gitnang bahagi ng tubo. Bumigay ang isang parte ng istruktura, dahilan para mahulog siya mula sa napakataas na lugar. Ang pagbagsak niya ay naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Ang mga kaibigan niya at iba pang bisita sa park ay nasaksihan ang nakakasindak na pangyayari. Samantala, matapos ang insidente ay sinara agad ang park at sinimulan ang investigasyon. Napag-alaman na matagal nang may mga problema sa slide na hindi naaksyonan. Hindi maayos ang maintenance ng vertigo at hindi regular na na-inspeksyon ang mga mahahalagang bahagi nito tulad ng tornilyo at supports. May mga nauna ng reklamo mula sa ibang bisita tungkol sa safety ng slide pero tila hindi ito nabigyan ng sapat na pansin. Ayon sa mga eksperto, ang trahedya ay maaaring naiwasan kung nagkaroon ng masusing inspeksyon at maayos na pag-aalaga sa mga facilities ng park. Ang kapabayaan na ito ay nagdulot ng pagkawala ng isang buhay at nag-iwan ng takot sa mga tao. Ang pagkamatay niya ay nagdulot ng malalim na lungkot sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Naging malaking balita rin ito at nagbunsod ng pagbabago sa mga water park sa France. Dahil sa nangyari ay mas naging mahigpit ang mga batas ukol sa kaligtasan. Ang lahat ng water park ay kinailangang sumunod sa regular inspection at magpatupad ng mas maayos na safety measures para maiwasan ang mga ganitong insidente. Number 6. Kalahari Resort, Ohio. Noong 2018 sa Sandusky, Ohio, ang Kalahari Resort na isa sa pinakamalaking indoor water parks sa Amerika ay naging saksi sa isang malagim na pangyayari. Ang araw na puno sana ng kasiyahan ay nauwi sa trahedya na nagdulot ng takot at lungkot sa lahat ng naroroon. Isang 16 years old na binata mula Michigan ay nagbakasyon sa Kalahari kasama ang kanyang pamilya. Sa araw ng insidente ay sinubukan niya ang Storm Chaser, isang sikat na water slide na kilala sa bilis at matarik na pagliko nito. Ngunit habang dumudula sa slide ay nagkaroon ng problema. May bahagi ng slide na hindi maayos ang pagkakaayos, dahilan para tumilapon siya mula sa mataas na bahagi nito. Bumagsak siya sa concrete floor na nagdulot ng matinding pinsala sa kanyang ulo at katawan. Sa kabila ng pagsisikap na siya ay mailigtas ay binawian siya ng buhay sa ospital. Ang aksidente ay naganap noong July 15, 2018 sa kasagsagan ng tag-init. Ang Kalahari Resort na dinarayo ng libu-libong bisita tuwing summer ay puno ng tao noong araw na yon. Maraming saksi, kabilang na ang mga bata, ang nakakita sa insidente. Ang kasiyahan ng resort ay biglang napalitan ng katahimikan at pagkabigla. Samantala sa isinagawang investigasyon ay lumabas na kulang sa tamang maintenance ang water slide. Hindi regular na nasuri ang kalagayan ng Storm Chaser, kaya hindi napansin ang depektong nagdulot ng aksidente. Ayon sa mga eksperto, kung nagkaroon ng mas maayos na inspeksyon ay maaring naiwasan ang trahedya. Ang kapabayaan ng resort sa pagtiyak ng kaligtasan ay naging malaking dahilan ng pangyayari. Dahil dito ay maraming tao ang nagtaka kung ligtas pa ba ang mga tourist attraction sa mga water parks tulad ng Kalahari. Gayon din, ang trahedya ay nagdulot ng takot at lungkot hindi lang sa pamilya ni James kundi pati na rin sa mga saksi at iba pang bisita ng resort. Ang insidenteng ito ay naging paalala sa mga water parks sa buong bansa na unahin ang kaligtasan ng kanilang mga facilities. Pagkatapos ng insidente ay maraming resort ang nagpatupad ng mas mahigpit na inspeksyon upang maiwasan ang katulad na trahedya. Number 7. Wave Pool Chaos at Waterworld, China. Sa Longjing, China ay kilala ang Waterworld bilang isang masayang destinasyon para sa mga pamilya at turista. Ang kanilang wave pool ang paborito ng marami dahil nararanasan dito ang saya ng paglangoy sa dagat pero sa mas ligtas na paraan. Subalit noong 2019 ay naganap ang isang malagim na pangyayari na tumatak sa kasaysayan ng lugar. Isang mainit na araw iyon at puno ng mga tao ang wave pool. Biglang-bigla, ang tubig ay nagbago. Mula sa banayad na alon ay naging dambuhala ang hampas ng tubig. Ang mga tao ay tinangay ng alon, ang iba'y tumama sa pader, habang ang iba naman ay nalunod. Ang nangyari ay sobrang bilis at hindi naagapan. Ayon sa mga ulat, ang sanhi ng aksidente ay isang technical glitch o problema sa makina ng wave pool.
May mga nagsasabi rin na lasing ang operator ng pool noong mga oras na yon kaya hindi nito nakontrol ang pagbuga ng malalaking alon. Mahigit 40 katao ang nasugatan sa insidente. Ang ilan sa kanila ay nabalian ng buto habang ang iba'y nagtamo ng malulubhang sugat. Sa kasamaang palad ay isang lalaki ang namatay. Ayon sa mga saksi, nahirapan siyang umahon mula sa malalaking alon at hindi na naisalba. Ang kanyang pamilya na naroroon din ay lubos na nagdalamhati sa nangyari. Napag-alaman sa investigasyon na hindi maayos ang maintenance ng wave pool. Hindi regular na sinusuri ang makina kaya nagkaroon ito ng problema. Dagdag pa rito, ang operator ng pool ay hindi umano maayos ang kondisyon habang nasa trabaho na nagpalala sa sitwasyon. Matapos ang insidente ay pansamantalang isinara ang Waterworld upang maglunsad ng masusing investigasyon. Pinagtibay rin ang mga regulations para tiyaking ligtas ang mga facilities sa mga ganitong uri ng park. Ang nangyari sa Waterworld ay nagbigay ng mahalagang aral na ang kasiyahan ay dapat laging kasabay ng kaligtasan. Ang mga amusement park ay kailangang magbigay ng tamang pag-aalaga sa kanilang mga kagamitan at tiyakin na ang kanilang mga empleyado ay maayos na ginagampanan ang kanilang tungkulin. Ang trahedya ay nagsilbing babala hindi lang sa Waterworld kundi sa lahat ng park sa mundo. Number 8. Aqua Park near Moscow, Russia. Noong 2004 ay isang trahedya ang nagpayanig sa Moscow, Russia. Sa araw na dapat sana'y puno ng saya at pagmamahalan, ang Transvaal Park na isang sikat na indoor aqua park ay naging lugar ng matinding sakuna. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang kasiyahan ng mga bisita ay nauwi sa takot, kawalan at pagluluksa. Habang abala ang mga pamilya at bata sa pag-e-enjoy sa mga water slide at swimming pools, ay isang nakakatakot na insidente ang naganap. Bandang 7:15 ng gabi ay biglang gumuho ang malaking dome na bubong ng Transvaal Park. Ang pagbagsak ay napakabilis kung kaya't hindi nagkaroon ng sapat na oras ang karamihan upang makaligtas. Sa ilalim ng mga durog na bakal, semento at salamin ay 28 katao ang namatay, kabilang ang mga bata at matatanda, habang mahigit 193 naman ang sugatan. Ang ilan ay nalunod sa tubig ng pool dahil natrap sa ilalim ng mga guho. Ang masayang tawanan ng mga bisita ay napalitan ng iyak, sigaw at desperasyon habang naghahanap ang mga tao ng paraan upang mailigtas ang kanilang mga mahal sa buhay. Samantala, ang Transvaal Park ay matatagpuan sa southwest part ng Moscow. Binuksan ito noong 2002 bilang isa sa mga pinakabagong indoor aqua park sa lungsod. Ang park ay dinisenyo upang magbigay ng kasiyahan sa buong taon, lalo na sa panahon ng taglamig. Isa sa mga tampok nito ay ang napakalaking dome na bubong na nagbibigay daan sa natural light na makapasok. Ngunit ang parehong dome na ito ang naging sanhi ng sakuna. Sa ilalim ng bigat ng yelo at snow na naipon dahil sa taglamig, ang dome ay bumigay. Ang pangyayari ay naglantad ng mga kahinaan sa disenyo ng istruktura. Dagdag pa rito, ayon sa investigasyon, ang pagbagsak ng dome ay dulot ng bigat ng naipong yelo at snow sa ibabaw nito. Bagamat normal ang taglamig sa Moscow, ay hindi nakayanan ng dome ang timbang ng snow dahil sa mga pagkukulang sa disenyo. Sinisisi ang architect ng park na dati nang nagdisenyo ng iba pang kontrobersyal na gusali. Ayon sa mga eksperto, ang structural integrity ng dome ay hindi sapat upang matiyak ang kaligtasan ng mga gumagamit ng park. Number 9. Calypso Water Park, Canada. Sa isang mainit na araw ng tag-init noong 2011 ay puno ng saya at excitement ang Calypso Water Park sa Limoges, Ontario, Canada. Kilala ito bilang pinakamalaking water park sa bansa at libo-libong bisita ang dumadayo dito upang mag-enjoy sa kanilang mga sikat na water slides. Ngunit ang araw na dapat sana'y puno ng kasiyahan ay nauwi sa isang trahedya. Isang 29 years old mula Quebec ay kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa park ng araw na yon. Isa siyang masayahin at mahilig sa adventure. Nang makita niya ang isa sa mga pinakatanyag na atraksyon ng park, ang steamer, ay hindi niya napigilan ng tukso na subukan ito. Ang steamer ay may disenyo na parang malaking funnel kung saan mabilis na umiikot ang mga sakay bago dumiretso sa tubig. Habang nasa kalagitnaan ng slide ay bigla na lamang natanggal si David mula sa kanyang inflatable tube. Nawalan siya ng balance at tumilapon mula sa slide. Bumagsak siya ng malakas sa gilid at ang lakas ng impact ay nagdulot ng malubhang pinsala sa kanyang ulo at katawan. Agad siyang dinala sa ospital, ngunit sa kabila ng pagsisikap ng mga medical staff ay idineklara siyang patay. Ang trahedyang ito ay hindi lamang isang isolated incident. Lumabas sa investigasyon na ang steamer ay may naitalang 7 aksidente bago pa nangyari ang kay David.
Madalas, ang mga sakay ay natatanggal sa kanilang tube habang nasa slide na nagdudulot ng iba't ibang klase ng sugat. Nadiskubre rin na hindi maayos ang regular na maintenance ng slide at maraming empleyado ang kulang sa training pagdating sa pagtiyak ng kaligtasan ng mga bisita. Ayon sa mga eksperto, may depekto rin ang disenyo ng slide. Ang hugis nito ay nagiging sanhi ng pagkawala ng balanse ng mga nakasakay, lalo na kung hindi tama ang kanilang posisyon. Ang mga ganitong problema ay hindi agad na aksyonan, kaya nagpatuloy ang panganib para sa mga gumagamit nito. Number 10. Water slide incident in Anapa, Russia. Noong 2014 ay isang malagim na aksidente ang naganap sa isang water park sa Anapa, Russia. Ang biktima ay isang 28 years old na ina na pumunta sa water park kasama ang kanyang mga anak at mga kaibigan. Sa kanyang pagsakay sa isang mataas at paikot-ikot na water slide ay biglang nagkaproblema ang istruktura ng tubo. Bumigay ang isang bahagi nito at nahulog siya mula sa taas na halos 20 feet. Bumagsak siya sa matigas na semento sa ibaba at agad itong naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ang aksidente ay nasaksihan ng maraming tao, kabilang ang kanyang mga anak na lubos na naapektuhan at natrauma sa pangyayari. Ang masayang araw ay biglang napalitan ng takot, lungkot at kawalan ng pag-asa. Kaugnay nito sa investigasyon ay natuklasan na hindi maayos ang pagkaka-maintain ng water slide. Ang mga bolt na sumusuporta sa tubo ay kinakalawang na at mahina. Ngunit hindi ito napansin o inayos bago gamitin ang slide. Sa araw ding iyon ay napakaraming tao ang sumakay sa slide na nagdagdag ng bigat na posibleng dahilan ng pagkasira nito. Gayon din ang insidente ay naganap sa isang tanyag na water park sa Anapa na isang sikat na tourist destination dahil sa mga beach at family-friendly na lugar. Nangyari ito sa tag-init ng 2014 na isang panahon kung kailan maraming pamilya ang nagbabakasyon. Ang insidente ay nagdulot ng takot at galit mula sa publiko. Maraming magulang ang natakot na bumisita sa mga water parks dahil sa nangyari. Ang water park ay pansamantalang isinara upang magsagawa ng masusing investigasyon. Dahil dito ay mas naging mahigpit ang mga patakaran sa kaligtasan ng mga amusement parks sa buong bansa. Pinatupad ang regular na inspeksyon ng mga facilities upang maiwasan ang mga ganitong trahedya sa hinaharap. Subalit para sa pamilya ni Olesya, ang pagkawala niya ay isang sugat na hindi kailanman hihilom.